Kayo po ay nanonood sa UCF TV. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat po, Panginoon! Come on and sing! I lift up my eyes, to the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord. My help comes from the Lord. My help comes from the Lord. A thousand may fall at my side, 10,000 at my right hand. My help comes from the Lord. My help comes from the Lord. My help comes from the Lord. Maker of heaven and earth. Hallelujah. My foot to be moved, He keeps me, will not slumber. For the Lord who made the heavens and earth will be my strength forever. Hallelujah. Lift up my eyes to the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord. My help, it comes from the Lord. My help comes from the Lord, Maker of heaven and earth. Oh, my help comes from the Lord. My help comes
You are mighty. You are glorious, oh God. Lord of the heavens and the earth. Hallelujah. We bless your name, Lord. All glory and honor and praise is to you. Amen. Praise you, Jesus. The Lord gives us the strength, gives us life. Let us enthrone him in our hearts, in our lives, and declare he's a King of kings and the Lord of lords. Hallelujah. Enthroned in your glory, robed in raiments white, your eyes burn with fire, shining bright. The 24 elders kneel around your throne, casting forth their crowns at your feet. In all of your splendor, and the glory of your throne, I lift my voice in worship.
throne in majesty. Oh, we lift our voices to declaring that you are. We declare you're the King of every nation. Jesus, worthy of our praise and glory. Holy, holy is your name. Honor we ascribe to you, O Father. Glory, oh glory to your name. There is no one like you, Lord. There is no one like unto thee, who reigns with strength, enthroned in majesty. We lift our voices in adoration, declaring that you are King and Lord of every nation. Jesus, worthy of all praise and glory. Holy, holy is your name. Honor we ascribe to you, O Father. Glory, oh glory to your name. Oh Jesus, you are worthy, Lord. Worthy of all praise and glory. Holy, holy is your name. Honor we ascribe to you, O Father. Glory, oh glory to your name. One last time, Jesus. Jesus, you are worthy, Lord. Worthy of all praise and glory. Holy, holy is your name. We give you honor. We ascribe to you, O Father. Glory, oh glory to your name. Glory to your name. Glory to your name. We give glory to you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory and honor and power and praise to your name. Jesus, worthy. Hallelujah. Hallelujah. Sa inyo lahat, mga kapatid, ang babasahin po natin ngayon ay mula sa Book of Hebrews, chapter 11, verse 6. Sabay-sabay po nating basahin. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is reward of those who diligently seek Him. Praise God for His word. Let us bow our head and let us pray. Heavenly Father, we thank you for coming with us this morning, being with us this wonderful morning to give you praise, to give you glory, to give you honor. We thank you that each one of us is prepared and our heart is prepared to receive and to hear your voice, the word that giveth life.
May your Holy Spirit touch the heart, the mind, the understanding of each one of us, that we may know and understand your purpose to each one of us. We pray and ask this in Jesus' name. Lahat po ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Let us take your seat and be seated. Good morning to everybody. Whether you like it or not, time is traveling. Tumatakbo yung panahon eh. Every time it runs, never stop. Hindi natin kayang habulin yung panahon. You cannot earn it. Once you spend it, it is already gone. Now, ang question natin talaga ngayon what is faith, no? Ano yung faith? Ito yung isa sa pinakamalaking kontrobersyal sa buhay ng mga naniniwala sa Diyos. There's so many different kind of interpretation when you talk about faith. Sabi nila, hindi, basta naniniwala ako sa Diyos. Saan kaya na nakuha yun? Saan niya kaya na pag-aralan yun? Saan kaya niya nakopya yun? Basta importante ka, naniniwala lang ako sa Diyos. Kapatid, si Satanas naniniwala din sa Diyos. Pareho na kayo. Hindi mo pwede ipagmalaki yan. Sabihin ng iba, hindi, nag-church naman ako eh. Kapatid, si Satanas, mas maaga pa sa'yo, ikaw nga late eh. Kanina pa yan nandito. Sabihin naman ng iba, nagbabasa din naman ako ng Bible eh. Kapatid, mas magaling sa'yo si Satanas sa Bible. Alam ni Satanas yung salita ng Diyos. And so faith becomes invalid if we not go from the beginning. Ano ba yung faith? Baka fake yan. Hindi yan faith. There is what we call faith in the Bible, but it must be clear. Wala namang ibang tagapagturo kundi ang Biblia eh. Ang problema kasi natin, kadalasan sa mga pinaniniwala natin, narinig lang natin, lalo na sa mga magulang natin, na hindi naman talaga nila naintindihan. They don't even try to read the Bible the same as we are. We don't have time to investigate what the Bible teaches about faith. Wala namang ibang tagapagturo kundi ang Diyos. At wala namang basihan kundi salita ng Diyos. At walang makakapagdala sa atin sa kasakdalan ng katotohanan maliban sa katotohanan ng salita ng Diyos. But the problem is, we always injected our own what we call opinion. Sabihin mo sa katabi mo, marami ka kasing opinion eh. Mo sasabihin, hindi, para sa akin ganito yan eh. Alam mo ganito, ang Biblia hindi kailangan ng opinion mo. The Bible was written, it does not include your opinion, doesn't need your opinion. And that's what the problem, most of us, becomes a perennial problem. What is faith? Let's move on. And that's what the Bible says. Go on. Next page, please. Be very attentive, please. Hebrews chapter 11, verse 6. But without faith, it is impossible to please God. What about if your faith is not true? Impossible. If your faith is not right, it's impossible. So you begin by looking to it very clearly. Ano ba yung faith? Basta sa akin, yan ang paniniwala ko.
Sinabi ko na sa iyo kanina, hindi namang hinihingi ng Diyos na magpaliwanag ka eh. Ang hinihingi ng Diyos, naintindihan mo ba? Ganun tayo pinalaki. Ganun tayo binulag sa paglaki natin dahil marami tayong quote-unquote, akala ko kasi. Para sa akin, yung mga ganong salita, para sa akin, yan ang tama na, hindi na, tama na yung pag-church, pag-linggo, tama na yan. Baka sumobra ka na sa langit, sabi nila. Buti kung makaabot ka sa kisame, langit pa. Pagdating sa Diyos, biniligyan natin ng limitasyon. Pagdating sa teleserye, pulang-pula na yung mata mo, ayaw mo pang tumigil sa kakapanood. Pagdating sa pagsusugal, halo ka ng halo ng madyong. Pagod na, oh. Ayaw ka pang tumigil. Overnight. Pagdating sa Bible study, galit na galit, oh. Saan galing? Nag-Bible study. Wala ka lang ginawa, kundi Bible study. Hindi ka natatakot. Diyos yung kalaban mo dun. Pagdating sa Diyos, sayang ang oras. Pagdating sa iba, wow, tong-its muna tayo. Hello? You forget something which is so important. God is one of the most important part. Pagdating sa Diyos, laylo lang kayo. Pagdating sa pera, madaling araw pa lang gising ka na. Bakit gising ka na? May lakad. Anong lakad? Kikita ako dito. Grabe, excited ka pa. Bakit? Saan ka pupunta? Magbi-beach kami. People in this world are most excited, of course, about the things of the world. Sino ba naman hindi excited? But generally, if you read about the purpose of God in this world, then paradigm change. Nagsisimulang bumago yung, teka muna, bakit nabasa ko sa Book of Revelation, pag akyat pala ng mga saints sa langit, walang ginawa kundi magpuri sa Diyos. E di lalo kang tatamarin, pagdating sa langit, walang ginawa kundi magpuri, magpasalamat sa Diyos, sumamba sa Diyos. So, hindi ka pwede sa langit. Amen? Kasi, tamad ka sa ganon. Ano na naman? Prayer meeting na naman. Oh. Kaya sa church natin, ang pinakaayaw atinan ng tao, yung prayer meeting. Fellowship, gusto yan, kainan yan eh. Balitan ng mga opinion yan. Punta tayo, liga. Bakit? May fellowship. Talaga? Ano kaya ulam? Prayer meeting. Paano bang gagawin natin yan? Prayer meeting. Ayaw ko yan. Sabihin mo, may ginagawa tayo. Hello? This ministry is one of the most crucial, pinaka-importanting ministry sa buhay natin. Pero spiritually, ayaw natin yan. Oo. Kasi you're dealing with God. Every time you deal with God, God deals with you. Bumabalik yan. Pinapaalala lang Diyos, anak, ba't ka nagkaganyan? Ayaw mo yan. Yung spirit mo, nag-resist eh. Last night, I was teaching about spiritual warfare. You cannot pass through of being a Christian if you do not go through. Pag hindi mo naintindihan yung warfare, hindi ka aakyat sa langit kahit magpilit ka. Hindi ka makaka-first base. Kasi sa simula pa lang, maguguyo ka na. You cannot even start. When is the last time or the first time that we come to God? Why? Kailan? Kailan tayo unang lumapit sa Diyos? Nung may kailangan tayo. Tama? Tama ba?
Pag wala kang kailangan, hindi ka lalapit sa Diyos. Ba't ka lalapit? Wala ka namang kailangan eh. Oo. So the first time that you will meet God and come to God because there is some emptiness in your life. Something that you do not understand. Something that you want to feel. May kulang eh. Sabi sa akin, Pastor, parang ang tagal-tagal ko na sa pero laging may kulang. Nung magsimula ako magbasa ng Biblia, mag-aral ng salita ng Diyos, yung mga kulang unti-unti napupunuan. The only way to fill the emptiness of life is the Word of God. And we cannot give even the introduction to the Word of God if we do not understand the Word rightly, which is faith. Kaya sabi niya, for he who come to God must believe. Oh, pakasimple naman Parang hindi mo na kailangan i-translate. Ang lumalapit daw sa Diyos, sino man, kailangan maniwalang may Diyos. Bakit? Meron ba lumalapit sa Diyos na hindi naniniwala? Marami. Sabi sa akin, Pastor, may nagsabi sa akin na pag naipag-pray daw itong sakit ko, gagaling. Ano ba yung sakit mo? Tumor sa matres. Pinakita sa akin yung ultrasound. Oo nga, medyo malaki-laki na. Anong gusto mo? Tanong ko, anong gusto mo mangyari? Pwede ba ipag-pray mo ako, Pastor? Sabi ko, pwede, pero may isang kondisyon. Ano po yun? Itong tumor nito, ipag-pray natin para mawala. Para ano? Iisip Pag nawala ito, magsisimula ka lang lumapit sa Panginoon. Opo. Sabi niya sa akin. Okay. Sige, usapan natin Pag ito, nawala ito, umpisa ka lang lumapit sa Lord. Mag-church ka. Magbasa ka ng Bible, manalangin ka. Opo. Opo talaga. Parang kaibigan nyo ng patola Opo. Hindi, nag-pray kami. Hallelujah. Wala namang magic si Pastor. Si Lord meron. Amen? So, sabi ko, next week, sige, ultrasound ka uli. Wow! After a week, bumunta sa akin, Pastor, what happened? Nawala! Praise God, magic yan Salamat sa Diyos. Ngayon, teka muna. Salamat sa Diyos. Anong gagawin mo? May pangako ako. Talaga tutuloy mo yan. Many times, I have witnessed it so many times. Not one, not two, not three, more than that. Hindi ko maintindihan bakit gumagaling. Ang naintindihan ko lang, if apply the word faith, pag lumalapit ka doon sa Diyos, maniwala kang may Diyos. And sickness after sickness after sickness were gone. Now, I would not go on with my story. Kasi meron doon mga success story, meron mga hindi success story. Not all of us are benefited at the end. Maybe we can be benefited from the beginning. But what the healing purpose is just temporary. But the plans of God is not just only for you to be healed, so that you will know that there is God. But the purpose of God, the reason why He healed you, because He wants you this time to get your attention. Medyo kinukuha na ng Lord yung attention natin. Kaya, hoy anak, andito ako, buhay ako, may Diyos. Kasi karamitan sa atin, impasing lang Yung manalangin ka ng 5 minutos sa isang gabi, parang hirap ka na Pero makipagchismisan ka, 2 oras, ayaw mo pang tumigil may chat ka dun chat ka ng chat, grabe. See? So, we have to go again. Balikan natin yung tamang
chapter ng buhay natin. We have to look at it very carefully. Huwag kayong mag-isip na kayo yun. Lahat tayo ganun. From the beginning, lahat tayo ganun. Kasama si pastor dyan. Baka mas marami pa akong kalokohan sa inyo eh. Baka grade 2 lang kayo sa kalokohan. Ako, baka first year college na sa kalokohan. So, walang tama dito. Diyos lang. Lahat tayo may tama. Amen? Hello, wala kayong tama? May tama, may tama kayo. So, as simple as this verse is, it says, but without faith, kung wala ka din lang paniniwala, hindi mapiplease ang Diyos. The first time that we have to come to God is to find yourself pleasing to God. Because if you cannot please God, no matter what you do, hindi ka makakalapit sa Diyos ng pa-fake-fake lang fake-fake. Hindi. You have to read your Bible. Look at the Bible. Ang tagal mo na nag-church, ang tagal mo na nagbabasa ng Bible, ang tagal mo nang naniniwala sa Diyos. May nangyari ba sa buhay mo? Natanggal ba yung bisyo mo? Natanggal ba yung masamang ugali mo? Nothing changed. You go to church for comfort. You read your Bible because you're looking for, tingnan natin, ano ba sila sabi ng Lord dito? Kasi hindi mo naman alam yun eh. Pag ganun ka lang. Kaya lahat ng kultong pumunta sa'yo, tanggap ka lang ng tanggap. Kasi wala ka na intindihan eh. For you to attend a Bible study is a big deal. Lahat ng bagay may oras ka sa Diyos, wala. Balikan natin, replay. Pag may sakit ka na, importante na ang Diyos sa'yo. Pag may naramdaman mo, Lord, lalo na yung mga arthritis, naku Lord, ang sakit naman Lord. Hindi, ayaw ko lang kung sino Lord yung tinatawag mo eh. Drug Lord o ano. I don't know. But there will be no God who will answer your call. So the key word in this verse, it is not just only faith, it is not the word impossible yet, but it is the word seek Him. God wants him to be sick. He wants us to seek Him. Matthew 6:33, seek the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi nga sa akin, Pastor, wala akong oras eh. Oy, huwag mo sabihin sa akin yan. Sabihin mo sa Diyos. Pag nanalangin ka, Lord, wala akong oras sa'yo. Sabihin mo sa Diyos yan. Lahat ng sinasabi natin, dinig ng Diyos. Lahat ng alibay natin, alam ng Diyos. Alam niya na sa bandang huli, sa Kanya ka rin lalapit eh. Pero bago ka ang dami mo nang sinabing hindi maganda. Ang dami mo alibay. Hello? Tapos pagdating sa huling yugto ng buhay mo, sabi ng doktor, wala na tayong magagawa. Ipasa Diyos mo na yan. Bakit? Ang Diyos ba pang conclusion lang? It's not. If you read your Bible, God is the introduction of our life. Kaya nga sabi ko, habang may panahon, habang may pagkakataon, habang meron pang natitirang magandang hininga, may lakas pa. Sabi sa akin ng tatay ko, wala ka nang ginawa kundi mag-Bible study. Sabi sa akin. Sinasayang mo yung panahon mo. Sayang yung oras mo. Ang galing mo pa naman negosyante. Bakit? Sino ba yung mga tao yan, sabi sa akin? Kumikita ka ba yan? Sabi ko, hindi. Yun pala wala kang kita. Sino gumagastos yan? Ako, tingnan mo, ikaw pang gumagastos. Para kang may tuliling. Kasi normally tayong mga tao, gusto natin, bawat galaw natin may kita. Pag nagpunta ka sa doktor, magkano ngayon? Pag pumunta ka ng espesyalista, may hina dyan, 800. Mabait na yun. Pag medyo 1,000, 1,200,
1.8. Napabalik-balik yung ganun. Nung pumunta sa akin yung doktor, sabi ko, oh, Doc, ano, okay? Oh, sige, okay. Teka muna, wala bang pastor's fee? Paano ako? Consult ka ng consult sa akin, wala kang bayad ah. Pag nakikipag-usap sa yung mga pasyente, may bayad ah. Hello? Kasi sanay kayo na yung pastor hindi binabayaran. Kasi hindi siya commercialized. Sanay kami sa ganun. Sa TY, oo, thank you and goodbye. Sanay kami dyan. Kahapon nga sabi, Pastor, magpapakasal kami sa church. Sige. Ano bang obligasyon? Wala. Kasi, hindi na tayo nagkakasal ng hindi miyembro. Ang kinakasal ko lang ngayon, miyembro. Magkano bayad? Wala. Libre na? Oo, libre. Pati yung pastor, libre. Kasi sabi ng Bible, tinanggap ko daw na libre. Ibigay ko din libre. Doon sa church, may tinanong ako, 160,000 daw eh. Huwag niyo ikumpara yung church natin sa church nila. Iba pangalan nun. Amen? No, yung pastor na yun, pag hindi nakasingil, magugutom. Dito ang pastor, tingnan niyo, mukha ba akong gutom? Dito pera-pera. I was not called by God for money. Kung pera lang, hindi magninegosyo na lang ako. Hindi ako magpapastor. Alam ko, walang pera dito. Pero dito, may Diyos. Diyos na kahit ang magbigay ng higit pa sa pangangailangan ko. I work as a pastor for more than 40 years. Hindi ako ginutom ng Diyos kayo. Wala kayong ginawa kundi kumayod Meron ba nangyari? Hanggang saan ka lang nakarating? Pa-abroad ka pa Pag uwi mo dito, wala rin. Meron ba? Wala. Been working for so many years. What happened? Nothing. Because God knows the works of works that we need to work. Of course. But if God is with you, then, yun lang bigyan ka ng isang sakit, patay ka. Isang sakit lang. Yung inipon mo ng napakatagal, ubos yan, kapatid. Ubos yan. Maniwala ka. Merong indulto ang buhay. Alam niyo sa Tagalog yung indulto? Tagalog na ba yun? Lahat tayo, may isang panahon, may darating na bagyo sa inyo. Huwag kayong mawalan ng pag-intindi. There will come a time, may darating sa iyong indulto. You have to wait for it. It will surely come. Walang mabait na kaibigan yan. Iiwasan ka ng kaibigan mo kasi may sakit ka na Alam niya, ang kasunod nun, mangungutang ka. Hindi naman ako mangungutang, pastor. Meron akong health card. Uso ngayon yan. Pero pagbigay mo ng health card sa doktor, uubusin yan. Hello? Uubusin yan ng puro walang kakwenta-kwentang testing. Test number 1, ultrasound. Blood chem. Pag hindi ko makita Alam naman niya pero hindi niya makita. Tanga yung doktor nagtatanga-tangahan lang. Mag-MRI ka, may porsyento dyan. Lahat ng pagkilo siya, may Georgios, porsyento. Sabi ko, Dok, di ka ba nakukonsensya? Pastor, ganito talaga yung trabaho namin Mangurakot, mag-manipulate. Minsan parang hindi na rin mapigilan. Minsan isip ko, ba't ba ako ganito? Hindi ba yan nasasaktan yung doktor sa akin? Tapos papaalala sa akin, hindi na nasasaktan anak yan, manhid na yan. They were doing it every day. At supposedly, tinawag kayo ng Diyos, hindi lamang sa profesyon nyo, tinawag din kayo ng Diyos para tumulong. Tanungin mo yung mga gusto magdoktor sa simula. Grabe, bakit gusto mo? Para tumulong sa kapwa. Ganun lagi,
Bakit gusto mo magpulis? Para tumulong sa kapwa. Gusto mo magsundalo? Tumulong sa kapwa. Bakit tatakbo kang barangay? Tumulong sa kapwa. Bakit tatakbo ng mayor? Tutulong sa kapwa. Pag nakaupo na, wala nang kapwa. Wala. Is that true? We'll be override by the system. Pakapwa-kapwa ka lang. Sino? Bigyan mo ako ng politiko dito na talagang tumutulong. Nung umupo siya, hindi siya masyadong mayaman eh. Nakailang taon lang, mayaman na. Ayun, nung umalis, pagkatapos niya, yung asawa naman niya, ikaw na tatakbo. Kasi yung laki na puhunan natin dito. Negosyo na ito. Politics become business. Ang daming mga taong tanga rin eh. Hindi naiintindihan eh. Payakap-yakap lang ng artista eh. Kinilig na. Binoto na. They're not looking for intelligent people. They're not looking for true people. They're just looking for entertainment. Kaya yung buhay natin sa community, pawerdang-werdang na. Talagang gulo-gulo nung ano. Ang gulo nung takbo. Ang guguluhan nga ako eh. Oh, sabi ko din sa isang politician ka, hindi ka na kailangan mag-politics para makatulong. Even if if you are even an ordinary person, you can help if you want to. Amen? So, ang gulo-gulo. Pati ako naguguluhan sa topic ko eh. Pabalik na lang ako. Amen? Saan tayo mapunta eh? Oo. So, itong simpleng topic ng faith, we have to be very clear about this. If not, then we will going to be confused until we die. Last time I talked about the scheme, or I used the word wiles of the devil. Sabi ng John chapter 10, the verse is 10, the devil came to kill, to steal, and to destroy. Ang demonyo, si Satanas ay naparito upang kayo ay patayin, pagnakawan, at sirain. Oh. So, every time ginagawa ni Satanas yan sa atin, spiritually, from the beginning, sabi ni Satanas, ba't mo ginagawa yan? Sabi niya, trabaho lang. That's his work. That is his nature. Before he was a Lucifer, he was a worshiper of God. But when he left the anointing and followed his purpose, then he became the devil, Satan. He's on his own. Sabi ng Biblia sa Ezekiel, si Lucifer daw yung pinakamagandang anghel. Humanap ka na ng pinakamagandang tao dito, walang binatbat yan. Ang ganda ni Lucifer. Pag illustration ng Bible, grabe. Flawless. Ang ganda. I saw angels. Flawless talaga sila. Hindi, yung balat nila hindi ko katulad. Grabe ang kinis talaga. Tsaka siksik. Grabe yung tayo. Talaga naman, malaki ito eh. Kanila talagang proportion. Grabe ang ganda, matataas sila. Walang pandak na anghel. Amen? They are tall people. They are big people. They are huge people. And they are so beautiful. Ang ganda nila. Talagang, pag tumingin ka, ayaw mo na alisin yung mata mo eh. Sino ba? Anong creatures ba to? So wonderful. Pero walang binatbat yun sa kagandahan ni Satanas. No? Ni Lucifer before. Pag nakita mo daw si Lucifer, para kang hinahatak. Walang binatbat dyan yung K-pop. Walang binatbat. Oo. Minsan tinanong ko eh. Sabi niya, aatin kami ng K-pop. Ang ganda. Magkano? Saan kayo? Doon sa ringside. Magkano? 150,000. Alam niyo kung magkano yung ringside? 150. Depende pa kung sino yung nagpe-perform.
Nalo ko yung ulo ko eh. Hindi natanggal, mabuti lang hindi natanggal. Grabe. See how crazy people is? Lalo na kung ang magpe-perform si Satanas. Mas maganda yun. Grabe. He was so beautiful until he defied God. Isa lang naman ang kasalanan ni Lucifer nung una eh. Isa lang. Sabi niya, gusto kong maging Diyos. Isa lang naman ang kasalanan natin eh. Ayaw nating kilalanin at alamin ang pagka-Diyos ng Diyos. We want to do things of this world. Araw-araw, busy tayo. Ang dami, pagdating sa pera, yan ang gusto natin. Basta anything, pagkakakitaan, grabe. Sabi ko, ba't gising ka na aga pa? May lakad ako. Ano yun? Meron akong kikitain. Paano ako umigising ako, 3:00 eh. Alam niyo ba, gumigising ako, 3 o'clock? I have to pray for you. 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 Because if I don't pray for you, something that is not good to come. Last month, we called for prayer meeting in Mount Tabor. Sabi ko, 3 months we have to pray. There is a big wave of the demonic forces that are coming. It's not going to be good. Wala pang mga sakit na lumalabas. Nag-start na tayo mag-pray. It was last month, May, we're praying. And so it was. Kung hindi, baka mas marami na ang may sakit. Hello? We are not free for the demonic oppression. Huwag kayong matuwa. Kung bakit marami sa atin na na-spare because somebody pray for you. Kahit ano supplement inumin mo, patay ka. Hindi makakapagligtas sa iyo yan. No matter how many, kaya tuloy-tulinada pang inumin mo, patay ka rin yan. Only God, if you find its purpose and its reason, that God gives you life. Amen? May pastor, naintindihan mo yung sinasabi mo? Oo, naintindihan ko yan. Nang beses ako mamatay-matay, hindi ako namamatay. Nabubuhay uli. Amen? Kapag kayo lingkod ng Diyos, kayo tao ng Diyos, magkakasakit din kayo. Ano pagkakaiba, pastor? Yung lingkod ng Diyos nabubuhay, gumagaling. Yung hindi naglilingkod sa Diyos, yung hindi naniniwala, patayan. It's your time. There will be no extra time. Read the line. Tignan niyo mabuti. Ang buhay natin hindi permanente. We live to discover God. The reason why we live is for us to discover who God is. Failure to do that is your failure of life. Wala pa naman ako alam na taong di namamatay. Nagpipilit lang, pero they will never live again. Because only once, Hebrews chapter 9, verse 27, it is appointed to men once to die, and after that, the judgment. Hindi ka pwedeng mabuhay ng dalawa, isa lang. If God spare you, because God wants to use you. Amen? Lilawin niyo mabuti yan, ha? Oo. Kung ililigtas kayo ng Diyos, bubuhayin kayo ng Diyos, kaya buhay pa tayo ngayon eh. God is waiting for you. He's trying to convince you, to let you know that God has a purpose. May plano pa ang Diyos sa'yo. Huwag kang tumangat-tanga dyan. May plano ang Diyos sa'yo. Kaya ka nabubuhay. Or else, we're going to be like anybody else. They died for nothing. Natulog lang, di na nagising. Naumpog lang, patay na. Masakit ang tiyan, pinasok sa ospital. Tapos sabi, ano nangyari? Patay na po. Bakit?
Ewan po. Sumakit lang tiyan, namatay na. Sumakit lang ulo, pinasok, patay na. Yan sa hospital, maraming patayan dyan. Amen? Gusto nyo makakita ng patay? Punta kayo doon, araw-araw. Daming patay dyan. Gusto mo, bilangin mo, may counter ka. 1, 2, 3. So many of them every day. Try to learn it and study it very carefully. And know that they are God. Alam ko yung mga senior, naintindihan ako kasi malapit na rin yan eh. Amen? Hello? Iba na yung mindset ng mga senior. Pag senior ka na, as marami ka nararamdaman, lumalapit ka talaga sa Diyos. Amen? Palapit ka ng palapit. Lord, malapit na. Bakit? Feel na feel ko na. Ay, mga bata pa, malakas pa, hindi niya kailangan ng Diyos. Hindi niya kailangan. Pag wala pang aray-aray, tsaka na yan. May gawain ng church, tsaka na yan. Hindi yan importante. Importante itong kikitain ko para may makain tayo. We have so different kind of way of thinking. In-illustrate nga ni Jesus yung yung ibon sabi niya, tingnan mo, look at the birds in the field, sabi niya. You look at the birds in the field, which is true before, even up to today. It's true. Sabi niya, walang nagpakain dyan. Wala namang gumagalaw dyan sa mga ibon sa field. How come they live? Wala namang 7-Eleven yung mga ibon. Walang Jollibee. Wala. But how come they live? Tapos tayo, sabi niya, how little faith. Napakaliit ika ng pananampalataya niyo. Di ba? Pero binuhay sila ng Diyos. Kaya minsan yung mga saging ko sa bawah sa Mount Tabor, hindi ko na ginagalaw yan eh. Sabi ko, these are for the birds. Amen? Tsaka yung mga sili, sabi ko. Ano ba paborito ng ibon? Sili? Oo. Yung mga sili, nakain nila yan eh. Hindi lang tayo kumakain yan, pati yung mga ibon. Sabi ko, leave it to the bird. Lahat ng mga sobrang huwag nyo nang kunin yan. Leave it to the bird. May mga guyabano, yaan mo lang siya. Kakainin nila yan. They would live. God has a purpose for them. Not just only for us. Kaya ngayon, lansones natin doon, kinakain ng mga unggoy eh. Kasama na yung unggoy na maitim ang ulo. So leave it to them. They should also survive. Okay, so, let me go back to my topic. The topic about faith is so simple, very simple. Let's go back to the things that we have left. Next, please. The second essential element along with the repentance, which is necessary to receive salvation, is faith. Kaya sabi ng Lord, without faith, you cannot do anything. What is its substance? It says, faith is substance of things. Hebrews chapter 11, verse 1, please. Faith is substance of things hoped for. It is an evidence of things not seen. It says substance. It is a substance, kung meron kayong BOB, kaya meron tayong BOB kasi gusto ko pag uwi nyo mag-aaral pa rin kayo. Huwag kayong maniniwala sa mga preacher na daldal lang ng daldal. Wala naman nakikita sa Biblia. You'll be deceived. As we hear the Word of God, we continuously study. We investigate. How true is this? The Word of God is infallible. Meaning, every word of God is true. Every word of God is alive.
So every time the Word of God comes out, it will do His job. Sabi ng Isaiah. Every time the Word of God goes, it will not return void. It will accomplish its purpose. Because the highest dignifying principle of God is His Word. He never lie. He never mistake. Hindi pwedeng magkamali ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng magsinungaling ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. Ang kailangan, we have to know the formula to activate faith. Or the true meaning of the faith is when we begin to believe. From the impossible, it becomes possible. Tingnan mo tayo ngayon, no? Oh. Kinukuha kasi ng mundo yung attention natin, eh. Kausap ako sa, mayaman na yun. Sabi ko, Brad, mayaman ka na, ba't di ka pa tumitigil? Sabi siya akin, Brad, kasi mukhang pera ako, eh. Magagastos mo ba ako yan? Hindi mo na kayang gastusin yan, eh. Why you're spending your life to eternity? Something like that. Trabaho ka ng trabaho hanggang sa mamatay ka. Masama naman yung hindi ka magtatrabaho. Kaya ang pagtatrabaho, nagsisimula yan in the early age. Then you save. You learn early the principle, how to use the very purpose why you are working. Sabi ko, ilang taon ko na nagtatrabaho, wala ka na ipon. Kasi, pastor, dami kong bisyo. Hindi ka nakaka-attend ng Bible study, no? Bakit matanda ka na? Trabaho ka pa ng trabaho. Kasi nag-iipon ako, hindi ka rin nag-aral. Kasi may panahon lang tayo. Tingnan nyo, Kaya binigyan tayo ng season, eh. May season ng pagtatanim, may season ng pag-aani. Dapat naintindihan mo yan. May panahon na dapat ka magtrabaho, may panahon na hindi ka na dapat. Pag nagtanim ka na, anong gagawin? Maghihintay ka naman, tama? There's a season for waiting. But after waiting for a while, there is a season for harvest. In everything, God created everything for a purpose. He says, there is a time to be born. There is a time to die. Because God created everything in His time. Minsan pag tumingin ka sa wake, papasok sa isip mo, nasaan siya kaya ngayon? Sasabihin, na kay Lord, sabi nung kamag-anak, na kay Lord na po. Paano ka nakakatiyak na kay Lord siya? That's just the most comforting word. But that's not true. Not many will come. And the Bible says, in the last days, many will call me Lord, Lord. Many. And then the Lord will reply, I do not know you, you doers of wrong. Hey, Pastor, ba't di ka na mag-preach ng puro blessings? Katulad ng marami simbahan dito. Ba't ka nagpipreach ng ganyan? Kasi kako may blessing naman sa Bible. Meron din ganito, kailangan turo natin lahat. Amen? Nakakatakot naman yung turo mo eh. Totoo ito eh. That's the best part of our life. Let's prepare. Alam ko, mamamatay ako eh. Alam na alam ko. Sabi sa akin ng doktor, opera yan. Sabi ko, say, okay, thank you, goodbye. Hindi naman ikaw yung Diyos ko eh. So, I waited for my time. Kung mamamatay ako, kung kukunin ako ng Diyos, so be it. Amen? Hindi ako namatay. That was 20 years ago. Bakit? Kasi ang kamay natin, ang buhay natin, ay sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Kayo matakot.
Let us trust God. Every 3 o'clock, God will wake me up. I pray for Jonas. Ano ba meron to si Jonas? Ba't ginigising ako ng Lord? Oh, pagagalingin ito. Amen? Oo, ginigising ako. Ilang linggo na ako napupuyat eh. But I have to do my job. That's my job. And God will wake me up and then will pray for another people. Ang pinagpe-pray ko dito yung mga makukulit. Amen? Sino yung pinakamakulit dito? Taas ang kamay. Hindi ko pinagpe-pray yan pag hindi makulit. Yung makulit lang, pinagpe-pray ko. Kasi pag di kayo makulit, banal kayo. Hindi nyo kailangan prayer. You don't need an intercession from the pastors. You're a good person already. Amen? Sabi niya, para akong lasing kahapon, lalagnat ako eh. Because I just slept 2 hours, 2.5 hours. I have to pray. I was just sharing to you. I'm not saying na ito. No. That is our life. No thank you. That is our line of life. Amen? Yung iba naman pinagpe-pray ko, alisin mo na ito sa church. Masyado na makulit to, Lord. Alisin mo na talaga. Huwag mo nang paatinin. Amen? Oo. Sobrang kulit. So, that was our life. If we look at it very carefully, ang daming marurunong dito, bakit di nagpapagamit sa Diyos? Na-deceive ka eh. Alam mo saan ka pupunta pag ganyan ka lang? Alam mo ba kung saan ka pupulutin kung ganyan ka lang? Hello? No. Kala nyo ba ang paglilingkod sa Panginoon ay walang kwenta? Sabi nung iba, sayang oras mo dyan. Well, let me talk straight with you. If you have God, you have everything. Because God is the source of everything. Hindi kami naniniwala sa swerte, pero magkikwento ko ng istorya ng swerte, okay lang sa inyo? Yung mga kwentong swerte. Pag anak kayo ng Diyos, swerte kayo. Bakit? Imbis na ikaw ang mamatay, yung iba na mamatay. Amen? Okay pa sa inyo yun? Imbis na iba yung mapagpala, ikaw yung pinagpapala. Imbis na ikaw yung manakawan, yung iba na nanakawan. Imbis na yung ikaw ang mamatayan, sila na mamatayan kasi mahal na mamatayan ngayon eh. Maraming bagay, inililigtas tayo ng Diyos. Imbis na yung bahay mo masunog, yung bahay ng iba nasusunog. Imbis na paglabas mo, ikaw ang na-aksidente, iba na-aksidente. Most of us do not know that. Amen? Alam mo yun? Oo. Imbis na ikaw yon, iniligtas ka ng Diyos araw-araw. Karamihan sa atin, di natin naintindihan yan. It was God who intervened. It was God who go in between. It was the Lord who will give you safety. Because God has a purpose and plans in your life. May plano pa ang Diyos sa'yo. Huwag mong ubusin. Pag inubos mo yan, kasi lahat tayo may clock. Alam mo yung clock? Alam ng Diyos kung ilang edad ka lang. Hanggang 61 ka lang, patay ka na. O, gamitin mo na yung time mo. That is your hour. Hanggang 25 ka lang, patay ka na. That is your clock. God knows your destiny. Hindi ka nabubuhay ng walang dahilan. May dahilan ng Diyos kung bakit. At hinihintay ka ng Panginoon kung kailan ka magre-respond. Because that is your call. Kaya lang tayo, meron tayong sarili nating para. Meron tayong sarili nating plano. Ano plano mo? Marami sasabihin sa'yo yan. Tanungin mo, may plano ba ang Diyos? Hindi niya alam. Ano plano ng Diyos sa'yo? Bago yan, hindi ko alam yan. Samantalang sabi ng Panginoon, I have known you even before the foundation of the world.
Kasi pati pangalan mo, alam ng Lord, ikaw si Takya o Tikya. Alam ng Diyos yan. Niligay ng Diyos sa puso ng tatay mo. Ano pangalan mo? Gorgonyo. Oh, grabe. Masakit ang ulo ko doon sa mga ganung pangalan eh. Ewan ko ba, bakit? Bago ka pa ipanganak, alam na ng Diyos. Sabi niya, pati buhok mo bilang ng Diyos. God is giving us a chance. Ito ang buhay natin ngayon. Binigyan ka ng chance ng Lord. Try to find it in the Bible. Look at it in the Bible. Kung meron kang kinakain ngayon, sapat ang pagkain mo, sapagat ang Diyos ay sapat. Ipon ka ng ipon, bukas patay ka na. Sabi sa akin, Pastor, kaya ako nag-iipon para sa mga anak. Huwag ka mag-ipon sa anak mo. Pagkamatay mo, wala pa, hindi ka pa namamatay. Iniisip ng anak, paano niya ibebenta yan? Pag nalamangan pa yung isa, nag-away pa yung mga anak mo, nagpatayan pa dahil sa'yo. Kung wala ka ibibigay na mana, di walang away. Amen? So, teka muna, parang hindi yata nyo naintindihan nyo na. Kami, nung namatay magulang ko, wala kaming mana, walang away. Hello? Yung mga kinakounsel ko, hindi, away, patayan pa talaga eh. Bakit? May mana eh. Sabi niya, nilamangan ako ni ate. Yung lahat ng alas ni mami, nasa kanya. Mga kwentong, kala mo talaga, kanila eh. Ikaw naman, yung account ni daddy, nasa iyo. Mambira, away talaga. Ano pinagawa yan? The love of money is the root of all evil things. It's the money. No, it's the love of money. Ang pinakadakilang pwedeng ibigay nyo sa anak nyo, ilapit nyo sa Diyos. Makakilala sa Diyos, daig niya ng pera. Daig niya ng pera. Nilagyan nyo siya ng isang daanan. Anak, ito ang tama. Lalaki ng maayos yan, lalaki makadiyos yan, lalaki may takot sa Diyos yan, naniniwala sa Diyos. Hindi gagawa ng kawalangyaan yan. Hindi gagawa ng kalokohan yan. Hindi yung patay ka na, sabi, yan eh, anak ni Aling Tapia. Yang walang yan ay nanay ni, anak niya ni Tapia. Yung nanay niya, si Tapia, hindi marunong magturo sa anak. Patay ka na, pinagagalitan ka pa ng tao. Walang kwentang lahi yan. Oh, grabe, may lahi pa. May lahing Iranian yan. Imagine mo. Samantalang, kung meron kayong ilalabas na magagaling ng mga anak, ay naku, napakabuti ng pamilya niyan. Napakabait ng nanay niyan. Maka-Diyos, may takot sa Diyos. Tingnan mo yung mga anak lumalaki ng tama. Walang-walang iya. Talaga, kahit patay ka na, babangon pa ulit. Galing ka sa Loyola, grabe. Di ba? What a wonderful family you have. Bakit? Pinalaki mo sa tama yung anak mo eh. Pinalaki mo ng tama at maka-Diyos. Tignan mo yung mga anak niyan. Walang kwenta. Kaya pag nagkaroon ka ng ganong anak, mag-ipon ka na. Sabi mo, Pastor, wag mag-ipon. Hindi, mag-ipon kang pampiyansa. Pipirwisuhin ka talaga niyan. Ikaw ang magpapakain diyan hanggang sa mamatay. 30 anyos na, sa'yo pa rin kakain. 40 anyos na, sa'yo pa rin hihingi ng pera. 50 anyos na. Ang iniisip ko, ano yung makukuha sa'yo? Samantalang, pag nagpalaki ka ng magandang anak, maayos na anak, may takot sa Diyos, may paniniwala sa Diyos, ang iniisip niya, ano kaya mabibigay ko kay mami? Ano kaya may tutulong ko kay daddy? Ganun yun, di ba? Hindi yung, ano yung mananakaw ko? Ano yung makukuha ko? This was so different. That's the reason why Bible is so important. Neglecting to teach them, to bring them to Christ, is the most
disastrous things that will happen to us. So life is what we build. Huwag niyo sabihin sa akin na natsambahan lang yan. No. You have to raise up godly family. If they go against you, the most important thing is you stand on your principles. Anak, hindi. Naniniwala tayo sa Diyos eh. Meron tayong basihan, may Bible tayo. Hindi tayo basta naniniwala. Tinitingnan natin kung ano yung totoo. Tinitingnan natin, inimbestigahan natin kung tama yung paglakad. Kasi ang dami ng sinungaling ngayon eh. Yung sa kanto lang, marami nangangaral dyan sa kanto eh. Tapos may sobre. Bawal sa Bible yan. Hindi yan totoo, hindi yan born again. Mga kalokohan yun. Ano yun? Sindikato, racket yun. Walang bigayan sa labas ng simbahan, ang bigayan sa loob lang ng simbahan. Amen? So you have to look at your Bible very carefully. Nowadays, there are so many people who use the Word of God, but using it for themselves. And the most important thing, take up your Bible and begin to read your Bible. Then apply it accordingly. Next. Abulin na natin. Anong sabi dyan? Faith is the only avenue to approach God. You cannot come to God without faith. If without faith, you cannot please God. What does Hebrews chapter 11:6 says? Like I said, he that cometh to God must believe. Amen? Next, please. For everything a believer receive, he receive it through faith. Meron tayo na matatanggap sa Diyos, pero natatanggap natin doon dahil naniniwala tayo. Sabi ng magulang, hindi anak, pagtatapusin kita. Naniniwala ka ba sa akin? Opo, mami. O, di natapos yung anak mo. Di ba? But it all started with just simple gesture. Nangangako ako siya, matatapos ka. So yung nanay mo, tatay mo, working day long. All day they were working hard. Because they want to fulfill their promise. How much more is God? Amen? Oh. Kung ang tao marunong tumayo sa kanilang pangako, ang Diyos pa kaya? Lalong higit. Kaya, mas kapanipaniwala ang Diyos. Mas matotoo o katotohanan pa ang Diyos beyond those human expectation. Narinig niyo pa ako na maayos? Okay, okay pa ha. Next please. Next line please. If we talk about faith, of course we know Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. And it says, for by grace you have been saved through faith. You are not saved because you are saved. You are saved because of your faith. And it says, it's not of yourself. It is a gift of God. Ang kaligtasan ay bigay ng Diyos. Hindi mo yan nagawa. So that anyone can boast. Kahit anong gawin ng tao, hindi tayo makarating sa panuntunan ng Diyos. Romans chapter 6 o 3:21. So, yung buhay natin, we have to look at it very carefully. Sometimes you need to sit down and think. Praise God. Matatapos din yan. Kalma lang kayo. Matatapos din yan. It's rainy days.
Sabi nga sa akin, naglilitsyon kami noong isang beses eh. Sabi niya, Pastor, mainit pala. Sabi ko, oo. Walang-wala pa yan sa impyerno. Mas mainit sa impyerno. At doon, pag napunta ka ako doon, ayon sa illustration ng Bible, hahanapin mong mamatay, gugustuhin mong mamatay. Ang problema, hindi yon. Ang problema, hindi ka mamamatay. And what the Bible says, you will seek for death, but you will not die. You will continue to suffer. Imagine mo yun. Mapunta ka sa ganun. Akala nung iba, pag nagpakamatay sila, tapos na ang problema nila. Well, tapos na yung physical body mo. Pero, your soul never die. Hindi na mamatay yung kaluluwa mo. At yun ang pahihirapan. Sabi niya, paano magpunta ng langit? Oo, ako hindi ko rin alam eh. Pero may kilala akong alam ang pagpunta sa langit. Susunduin ka ng mga angel. Yan. Itatransport ka. Ipapunta ang impyerno, Pastor. Alam ko din. Susunduin ka ng mga demonyo. Kaya may sunduan yan, amen? Meron ako nakikita pag namamatay, sabi, ay, nakikita ko si tatay. Hindi mo tatay yun, demonyo yun. Sinusundo na ika ako ni nanay. Naku. Pag nagkikwento ako ng yan, lumalakas eh. Let us look at it very carefully. Marami tayong maling paniniwala eh. At marami natutunan tayong mga kasinungalingan na pag binasa mo sa Biblia, wala naman. Pero pininiwalaan. Pag namatay ka daw, meron daw 40 days, paikot-ikot ka pa rito sa 4th estate. Is that true? Tapos, pag namatay ka pa raw, meron ka pa raw pag-asang mabuhay uli, umakyat sa langit. That's not true. Kung ano yung state mo nung namatay ka, yun ang kapalaran mo. That's the end of it. If you're destined to heaven, then you go to heaven. If you're destined to hell, then you go to hell. That's your future residence. Next, please. Next. Tapos yan. Ano yung meaning, ha? I hope most of you have their own BOB. I want you to read this again. Study it very carefully. No? What is the meaning of faith? Faith is what? Faith is more than a mere hope. It is a substance. If you look at the legal terms, it is translated into deeds o title deeds. Katibayan. Ang pananampalataya ay katibayan. It is a substance. The word substance literally means the foundation. Hindi mo kailangan dalhin ng tao sa lupa mo. Pakita mo lang yung titulo. Ito, titulo ko. Ito, pangalan ko. Substance to. Ito yung title deeds ko. Ang tao naniniwala na. Amen? May titulo ka eh. Kung wala ka mapaningit ang titulo, akin yan, akin yan. Asan titulo mo? Wala. Asa akin yan. Nobody listen to you. That's faith. It is a foundation. What is a foundation? It is a proof. So you have to prove something when you talk about faith. Because it is a foundation and a proof. Next slide, please. Faith is not a blind leap into the dark. Why? Because faith is walking in the light of God's Word. Ang pananampalataya ay base sa salita ng Diyos. May pangako ang Diyos eh. Doon ka kumakapit, ay may sinabi ang Diyos. May nabasa ako sa Bible, may sinabi ang Diyos. May pangako ng Diyos.
Because faith must be based on knowledge. Hindi ka naman naniwala sa Diyos nang walang gamit ng kaisipan. Amen? All of us believe God because we heard something. Romans chapter 10, verse 17. We heard something from the Word of God. Faith doesn't come to us without knowledge. There is an understanding of the mind. Next slide, please. Faith is needed for salvation, including the best evidence. What is the best evidence? The Bible. You read your Bible, then faith begins to work. May sinasabi pala ang salita ng Diyos dito. Matthew 5:17, what does Matthew 5:17? Pakilabas mo nga yung ano. Just for a while. What does it say about the Bible? Matthew 5:17 says, think not that I have come, sabi ni Jesus, to destroy the law or the prophet. I am not come to destroy, but to fulfill. Mangyayari lahat ang sinasabi ng salita ng Diyos sa panahon natin hanggang sa katapusan. Personally, hindi ko alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi ko alam yung date Pero, kung ang sinasabi ng mga apostles sa Biblia na parating na ang Panginoon, noon, lalo na ngayon. The coming of the Lord is very evident. This is the right time. Anytime the Lord can come. Kaya doon sa Mount Tabor, nagbilin ako Sabi ko, pag nag-rapture, kayo nang bahala dito. Sinong volunteer? Walang magbo-volunteer. Dito, magbibilin din ako. Pag nag-rapture, pag wala na ako, wala na si Ate Del, pakisingin lang yun sa apartment, ha? Kayo, kolektor ko doon, ha? Pagbalik ko ulit, kukunin ko sa inyo. Okay ba yun? Because when the Lord comes, everything is not important anymore. Yung pinaghirapan mo, yung inipon mo, yung pamilya mo, nothing. You're on your own. After all, heaven is your temporary place. Let's go back again. Nalapit na po. What does it says? We need to hear the gospel. Huwag po kayong makidinig lang. Magbasa kayo ng Biblia. Kasi we're getting the first hand from the Lord. We're not getting second hand. We're not getting hearsay. Isa pa, buhay mo yun Ang pag-aakyat mo sa langit ay kanya-kanya. Hindi tayo aakyat sa langit na may pake. May pake nga Paki-ride nga. Paki-share ride You go to heaven individually. Because we are called individually and we're going to be saved individually. You cannot save others. You can only save yourself. So try to read your Bible and then try to learn. Because salvation we can only find if we begin to learn. Not just only reading. By learning, we can apply to be saved. Next slide, please. These are so important that how salvation begins. It was a change of life. Sabi niya, for with the heart one believes, if you receive Jesus Christ, and with the mouth confess is made unto salvation. If God touches your heart, if God has a purpose in your life, sabihin mo, ay, may plano ang Diyos sa akin. Meron pa akong pagkakataon. Meron pa akong panahon. Gusto ko yung miyembro ng pamilya ko, makasama ko rin. I will work it so hard to bring the gospel. But I will not force people. For so many years, si Pastor, hindi po ako namilit kahit kanino. Kaya sila lumapit sa Diyos.
sapagkat hinipo sila ng Diyos. Amen? Oho, kahit kailan. Sabi ko sa kanila, hindi po. Basta ako'y mangangaral sa inyo. Kung tatanggapin niyo ang Panginoon, kayo po yung tumanggap. Kayo po yung nagdesisyon. Because coming to Christ needs salvation, needs decision to be saved. It was a very personal thing, but salvation is the most important part of your life. Sabi niya, what does it profit a man even if he gains the whole world? Tinitignan ko yung mga richest yung mga richest man in the world. Ang dami nilang pera, pero sabi ng Biblia, what does it profit you? Even if you gain the whole world but loses your souls. I will rather have a handful, but my souls will go with the Lord. Rather than I have the world, but loses my soul. My friend, maybe so many times that you have come here, you're listening to the gospel. Hindi natin siniseryoso ang Diyos. Ang Diyos seryoso Ang Diyos ay seryoso kanino? Seryoso sa'yo. As you are listening to the Word of God, then God is always knocking at our door. What is the door? The heart. He is trying to give us a chance. A once upon a chance to have. Next slide, please. Nothing will produce faith more than reading and studying the Bible. When we begin to read the Bible, when we begin to study the Bible, then faith begins to work. Sabi niya, ay, may pangako pala ang Diyos. The Bible is precious because God, in His Word, has made a promise. Now, misnomer kung di ka naman anak ng Diyos, wala siyang pangako sa'yo. Right? Right? Ang Biblia, nangako ang Diyos. Pero nangako ang Diyos sa anak niya. So you make sure na anak ka niya. You cannot just say, oh, may pangako ang Diyos. Bakit Diyos mo ba talaga yun? Paano mo naging Diyos yun? Paano ka naging anak? Prove it to me. Very simple. When we receive Jesus Christ as our Lord and our Savior, we repented of our sins. Then the Bible says, then you have the right to become children of God. Kung talagang nagsisi tayo at tumanggap sa Panginoon, ma-apply sa iyo 2 Corinthians chapter 5:17. What does 2 Corinthians chapter 5:17 says? If anyone is in Christ, he says, you are become a new creation. And then all things has passed away. Behold, new things has come. Kapag ang isang tao daw ay nakikristo na, siya ay nagbabago. Hindi niya binago sarili niya, binabago. Because the Spirit of God can change you. He can transport you. He can transform every detail of your life. Change your mind, can change your heart. And then all things has passed away. Behold, new things has come. Bagong tao ka. Lumang tao sa labas, bagong tao sa loob. Yung dating espiritu natin na walang buhay, binigyan ng buhay ng Diyos. Ipinanganak ang espiritu ng Diyos sa buhay mo. Kaya ikaw ay tinatawag na anak ka na ng Diyos. 1:12. Your birth is from God. It is not created by anybody else, but by God. Yung pastor hindi pwedeng mag-produce ng anak ng Diyos. Diyos lamang ang makakapag-produce ng anak ng Diyos. Kung tatanggapin natin ang Panginoon at magsisisi tayo sa ating mga kasalanan, sabi niya, Pastor, wala akong kasalanan lalong malaki ang kasalanan mo, sabi ng Panginoon. Kapag sabi niya, walang matuwid, walang isa man, Diyos lamang. Ang lahat ay nagkasala. Buksan mo nga sa Romans chapter 3:21 o 23. Romans chapter 3:23.
Ito Mia. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned and come short from the glory of God. How about 6:23 of Romans? Ano sabi diyan? And the wages of sin is death. Ang kabayaran daw sa kasalanan ay pera ba? Hindi. Kamatayan sabi, no? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So these basic principles of learning is so important because we cannot create salvation. Salvation is created by God. We cannot rule against salvation because it was the rule that God gave us. And Jesus Christ paid for our sin. He died instead of us to be a ransom to many. Kung mapapaniwalaan natin yun, at naniniwala tayo sa Diyos, at tinanggap natin ang Panginoong Hesus, sapagkat siya lang naman ang makapagliligtas sa atin, then, something will happen to your life that will change you. Gusto natin baguhin ang buhay natin, hindi natin mabago. Sapagkat hindi talaga tayo mababago, maliban mag-intervene ang Panginoon. So this morning, I would like to invite everybody to please rise up. If you are touched by the Lord, if you are being touched by God in your heart, this morning, you want to receive the Lord, seryoso ka, parang kanina ka pa pinapupunta sa harapan, no? Punta ka na sa harapan. Kung merong umuudyok sa inyo na pumunta ka sa harapan para tanggapin ng Panginoon, inimbitahan kitang pumunta sa harapan. Ayokong tumayo ka lang dyan. This time, you have to come to God boldly. Sabihin mo, this time, totohanan na to. Hindi na ako nagbibiro. This time, may umuudyok sa akin. Kanina pa. Na lumapit ako sa Panginoon at tanggapin ko siya. Kapag hinihintay ako ng Panginoon, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. If you have make your decisions to come, this is your time. Hindi ko ikakahiya ang Diyos. Tatanggapin ko siya ngayong umaga. Kasi gusto kong tanggapin ko siya upang baguhin ako ng Diyos. If you are the person that was called by God this morning, then I want you to come. And I will pray for you. With all your heart, come. We're going to pray for you. In the name of Jesus. And all of these things will change you. I cannot change you, but God can change you. It can change us through faith if you come and receive Jesus Christ. Totohanan na ngayon. Dati tinanggap ko siya, kunwari lang, pastor. Pero ngayon, totoo na. May nag-uudyok sa akin, I will come. And the Lord that I will receive with all my heart. I want you to raise your hand. Just the two of you, I want you to lift up your hands to the Lord. Nothing is impossible to God because all things are possible to God. And the Bible said, I will not be ashamed of the gospel because it's the gospel that will save me. Sabihin mo sa Panginoon, dakilang Diyos ngayong umaga, na anyayahan kita. Pumasok ka sa aking buhay. Patawarin mo ko sa lahat ng aking mga kasalanan. Today, I'm making peace with you. Nakikipagkasundo ako sa iyo. Patawarin mo ko. I want you to be my Lord. Save me, Lord.
Create in me a new heart and new mind. Today, I'm receiving you as my Lord and my salvation in my life. And today is my day. It was your promise, and I received Jesus Christ as my Savior. As I repented of my sin, be my God. Change me. Transform me, Lord. Write my name in the book of life. From today on, I will be a witness to you. I will live for you. And I will work for you. I pray this in Jesus' name. Let the anointing of the Lord be upon you and rest upon you, because the Word of God is true, and it will change the whole paradigm of your life. I pray the Holy Spirit will continue to go with you in Jesus' name. Salamat sa inyong buhay, sa inyong katapangan na lumapit. Kayo ngayon ay may pangako ng Diyos, at ang pangako niya sa inyo ay buhay na walang hanggan. At sabihin niyong apat, salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. The greatest time of our life is not what are we going to have in material things. The greatest thing in life is what we are expecting after this life. And God promised us, if we continue to walk with the Lord, then the promise of God shall always be upon you. May the good Lord bless you all, inspire you, and work with you, that we will have an ample time to serve God. Salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kayo po ay nanonood sa UCF TV.